Good morning, grade 7 learners. Welcome sa ating online classes ngayong araw. Ayan, handa na ba kayo para sa ating online classes? Thumbs up nga kayo guys kung okay. Ayan, President, please check the attendance first before we proceed to our discussion for today. So last time, na-discuss natin no, yung mga iba't ibang festival sa buong Laguna. And this time, we are now focusing only doon sa tradition and culture ng San Pablo City. Handa na ba kayo? Okay? Thumbs up nga dyan. Okay, Miss Nicole? Okay, sige. O, react ka kayo. Thumbs up nga kayo. Audible ba, Sir Jeff? Okay, very good. Sige, let's start na. Bago tayo magtungo doon sa ating mismong main topic, panoorin muna natin ang video na ito. Kati-kati na ba ang iyong mga paa? Handa nang umalis, mag-iwaliw at lumarga. Buti na lang taga dito ka. Singkami ng happening, ang dami ng isla. It's more fun in the Philippines. Bakit palalayo? Sobrang swerte kaya ng tsinelas mo. Nakatapa ka sa paraiso. It's more fun in the Philippines. Bakit palalayo? Mula Batanes hanggang Mulo, iba ang saya ng Pilipino. It's more fun in the Philippines. Nandito ng lahat, saan pa pupunta? Malalim ang dagat at mababaw ang ligaya. Halatang Pilipino ka, abot langit ang iyong ngiti. Lahi ng masasaya. It's more fun in the Philippines. Bakit palalayo? Sobrang swerte kaya ng tsinelas mo. Nakatapa ka sa paraiso. It's more fun in the Philippines. Bakit malalayo? Mula Batanes hanggang Mulo, iba ang saya ng Pilipino. It's more fun in the Philippines. Smiling, singing, rapping, working, waiting, tapping, talking, hopping, resting, sleeping. More fun! Frostbite, Bonfire! firework, Double-decker! history, Hanging out! biology, Moving out! geometry, Working out! chemistry. Dining out! More fun! Ang dami ng happening, ang dami ng isla. It's more fun in the Philippines. Bakit palalayo? Sobrang swerte kaya ng tsinelas mo. Nakatapa ka sa paraiso. It's more fun in the Philippines. Bakit palalayo? Mula Batanes hanggang Mulo, iba ang saya ng Pilipino. It's more fun in the Philippines. Ang dami ng happening, ang dami ng isla. Ayun, no? Okay, ganda natin dito. I think meron na kayong idea kung anong topic natin for today. Meron na ba? Yeah, meron na ba kayong nakikita kung anong topic natin for today? It's all about San Pablo City, Laguna. Yan. Okay? So for our learning objective, first, we need to discuss the different information about San Pablo City, Laguna. Saan nga ba nanggaling ang
Salitang San Pablo, saan nga ba nagmula o anong pinanggalingan natin? Tayo ba ay nasa Laguna na agad or na-adapt tayo ng ibang mga provinces bago tayo mapapunta sa Laguna? Okay, let's check it out. And then, number 2, we need to identify the tradition and culture in San Pablo City. And we need to appreciate the tradition and culture in San Pablo City, Laguna. So, before that, kindly get a pen and paper para sagutan ng ating pre-assessment ngayong umaga. So, isulat nyo lang kung ano yung sa tingin nyo ay tamang sagot. No? Okay, number 1. What are the names of the 7 crater lakes in San Pablo City? Ayan. So, pili kayo dun sa mga choices natin. Letter A, B, C, or letter D. In 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, number 2. What type of geological formation are the 7 crater lakes classified as? It is a valley, letter A. Letter B, volcanic crater. Letter C, mountains. Or letter D, canyons. Okay, for number 3, which lake is the largest among the 7 crater lakes? It is letter A, Pandin Lake. Yambo Lake, letter B. Letter C, Sampaloc Lake. Or letter D, Calibato Lake. And for our 4th question, what is the festival celebrated in San Pablo City? A, Dinagyang. B, Ati-Atihan. C, Coco Festival. And letter D, Panagbenga Festival. And for our last question, Coco Festival in San Pablo City is celebrated to honor blank. A, Santo Niño. B, San Pablo the First Hermit. C, San Isidro de Labrador. And letter D, Saint Michael. Alright? Sige, tingnan nga natin. Mamaya, kung tama yung mga sagot nyo, magdi-discuss muna si Sir Jeff and then check natin mamaya kung okay na okay ang mga sagot nyo. Wala namang ano muna dito. Wala munang scores to kasi pre-assessment pa lang naman. Alright? So, San Pablo City, home of the 7 lakes. San Pablo City is situated about 82 kilometers southeast Manila, surrounded by 3 prominent mountains like Mount Banahaw, Mount Makiling, and the Sierra Mountain Range. Yan, Sierra Madre Mountain Range. So, kahit anong bagyo ang dumaan dito sa atin sa San Pablo, hindi tayo masyadong apektado dahil sa dami ng ating mga bulubundukin. Tayo ay nahaharangan ng mga bundoks. Bundoks kasi madami. Okay ba yon? Yan. So, established as municipality in 1647, it was later upgraded to city status in 1940 under Commonwealth Act number 520, significantly marking its development trajectory. The city historical roots date back to pre-Spanish time when it was known as the village of Sampaloc, commonly characterized by its abundant natural resources. So tayo pala ay hindi tinawag agad na San Pablo City. No? Maraming proseso. Tingnan natin sa milestone. Ayan ang ating historical milestone. Noong 1571, arrival of Spanish troops under Captain Juan de Salcedo in village of Sampaloc. Ayan, Sampaloc yung unang pangalan ng San Pablo City. Noong 1586, tayo ay tinawag ng Sampaloc under the converted into a parish. Yan, yung Sampaloc, converted tayo sa parish. Yan, noong 1647, Sampaloc became a municipality and renamed San Pablo de los Montes. Yan yung pangalan natin, San Pablo de los Montes. And ang ating first gobernador Silio ay si Mr. Bartolome Maghayon. Yan, tandaan niyo yan ha. Noong 1734, San Pablo Parish under the control of Franciscan. Yan, tayo ay naging mga Franciscan na. Noong 1756, tayo naman ay napabilang sa Batangas Province. Yan, so, di pala tayo from Laguna, no? Ano pa tayo ng Batangas. And then, noong 1883, tsaka pa lang tayo napabalik sa Laguna Province. Noong 1902, Inocentes Martinez, first appointed municipal president, and Don Marcos Paulino was elected
first municipal president under American period. And then nung 1940, na-approve na, no, yung San Pablo City based sa Commonwealth Act 520 sa pangunguna ng first appointed city mayor Dr. Potenciano Malbar. Yan. Noong 1955, installed its first elected city mayor, Mr. Cipriano B. Colago. So, tingnan nga natin yung mapa ng Laguna kung gaano kalaki ang San Pablo City. San Pablo has a land area approximately 24,694.99 hectares lang naman. Ganyan kalaki ang ating lupain dito sa San Pablo City, Laguna. Ayan, kung mapapansin nyo dyan, yung color blue, ayan yung Laguna de Bay, yung green naman yung iba't ibang municipalities and cities, at yung color yellow, ayan yung laki ng San Pablo. Dahil tayo ang pinakamalaki, ang endpoint natin is sa Chaong, Quezon, at dito naman sa kabila ay sa Santo Tomas, Batangas. So, kalapit tayo ng Batangas Province and ng Quezon Province. At tayo, dito sa San Pablo, tayo ay sakop ng saan? Okay, Mr. Dionisio. Very good. Laguna Province. Palakpakan naman natin si Mr. Dionisio. Yan. So, meron tayo dito 7 lawa. Kasi sabi nga, the home of 7 lakes. Alamin natin kung ano-ano yung mga lawa na nandito sa San Pablo at sa buong mundo, tayo lamang ang merong 7 lawa. Bakit nga ba tayo nagkaroon ng lawa? Anyone? Please type or comment your answers. Okay, dahil sa volcanic crater po ito, sir. Okay, very good. Dahil ang mga lawa natin ay nagmula sa bulkan. So, ito ay isang volcanic crater na nag-sink at nagkaroon ng malaking tubig kaya nabuo ang 7 lakes. So, ano-ano yung mga lakes natin? First one is the Lake Sampaloc. Yan. Known as the largest and the youngest of the lakes. It is located near City Hall, Teachers Recreational Areas. So, ano mga nakakasakop ditong barangay? Ay barangay 4A, 4C kung saan nakatira si Sir Jeff, 5A, Concepcion, San Lucas 1. Yan. Sampaloc Lake is the largest of the 7 lakes with total surface area of 102.7 hectares. Ano-ano ba yung mga pwede nating gawing activities dito? Yan. Pwede tayo dito mag-jogging, pwede tayo mag-swimming. Meron ding mga nagsiswimming pero marami nagbabamboo rafting. Meron ding mga nagbabike. Yan. So, ito ay ginagamit as part ng recreational activities. O yung mga gustong pumunta sa San Pablo City, ito yung isang malimit na pinupuntahan ng Sampaloc Lake. Yan. Okay? So, recreational activities is offer a sizable windy park for a slice of the city's soothing calmness. Yan, pag pumunta ka dito, pwede kang mag-relax, pwede kang mag-relapse during the, anong tawag dito, dawn. Yan, yung takip silim, makikita nyo paglubog ng araw, yung sunset natin. Diyan maganda tumambay sa Sampaloc Lake. Then, the next one is the Palakpakin Lake. This lake is popular for its serene environment and often a site for fishing and local activities. Palakpakin Lake is the shallowest of the 7 lakes and an average depth of only 7.5 meters, but with surface area of 43 hectares which make it the second largest. So, ito yung pangalawa sa pinakamalaki. Ang una ay yung Sampaloc Lake at ito yung pangalawa. Ito ay matatagpuan sa barangay San Buenaventura, San Lorenzo, and Dolores. So, 3 barangay nakakasakop dito sa Lake ng Palakpakin. Okay, next one is the Bunot Lake. Yan, recognized for its distinct shape. Lake Bunot is common destination for local seeking leisure. Bunot Lake is located in Barangay Concepcion. So, isa lang barangay dito sa San Pablo City ang nakakasakop sa Bunot Lake. Yan, ang Concepcion. So, dito rin, makikita yung isa sa pinakamasarap na kainan which is yung kusina
de Sabang, no? Dito sa Kusina de Sabang, meron silang ino-offer na crispy tilapia. Yan, yung parang pinabukang pakpak ng tilapia. Yan, napakasarap niyan dyan sa Kusina de Sabang. Next, the Lake Pandin. Ito ang isa sa isa sa pinakapamosong lake dito sa San Pablo City, Laguna. Bakit? Dahil ito ay tinatawag na Twin Lake. Kapair niya yung Lake Yambo. Yan. So ito yung isa sa ito yung pinakamaliit. Actually, ito yung pinakamaliit na lake. Pero pangalawa siya sa pinakang malalim na lake dito. Small pero napakalalim. Yan, Lake Pandin. So ano naman yung mga makikita dito na pwede nating puntahan? Meron dito mga recreational activities like bamboo rafting. Kung napanood nyo sa video kanina, nandun sa Sir Jeff na nagsiswimming kami. Tapos may mga swing. Ayan, pwede kayong kumain dun sa balsa, no? Nag-o-offer sila dito ng mga foods like ensaladang pako, binayong hipon, inihaw na tilapia, napakasarap ng mga yan. Ayan. Sama nyo na yung pamilya nyo dito, no? Ngayong bakasyon, dahil nagbabakasyon na, punta kayo dito sa Sampaloc Lake, sa Yambo, Pandin, at sa lahat ng lake dito sa San Pablo City. Promise, napakaganda. Next is the Lake Yambo. Yan. Kaya siya tinawag na Twin Lake kasi halos island lang, no? Na konti yung pagitan ni Yambo at ni Pandin. Yan. Together with Lake Pandin, this lake enhances the biodiversity of the area and offer kayaking experiences. So, last week, I think, nagpunta dito si Sir Jeff at tumalon ako dun sa, hahawa ka dun sa gulong, tapos ililipad ka ng malayo, tapos tabagsak ka sa tubig. Napakasarap na experience. Lalo na yung mga may takot sa heights, no? Pag nasubukan nyo to, mag-enjoy kayo. Meron din ditong giant swing. Kung saan talagang isiswing ka ng napakalayo. Yan, sa Lake Yambo. Pero ang daan naman ito, pag pupunta kayo ay sa Nagcarlan, Laguna na. Kasi doon na yung isa sa nakakasakop. Bagamat part siya ng San Pablo, pero yung kabilang daan, which is yung pinakamaganda at safe, ayan, dito sa area na to na makikita nyo na merong mga balsa at may mga parang damo-damo dyan. Ayan, yung may lupa na part, ayan yung part na yan ng Yambo doon sa pinakang Nagcarlan. And next one is the Lake Mohicap. Lesser known that is counterpart, this lake contribute to the unique volcanic landscape of the city. So, sa Mohicap Lake naman, meron kayo ditong mapupuntahan na isang kuweba na kung saan pinapapuntahan na sa mga turista, no? Pag napuntahan nyo to, napakaganda ng mga na rock formation sa loob. Yan, sa Lake Mohicap. Hindi pa yan alam ng maraming mga taga San Pableño at ng mga turista. Kung kaya puntahan nyo tong Lake Mohicap, napakaganda dito, napakalinis ng tubig, at syempre, ngayon, develop na rin siya for tourism purposes. And the next one, ayan, ang Calibato Lake. Ito ang isa sa napakalalim din at napakalaking lake. Kung mapapansin nyo, marami siyang mga fish cages na kung saan talagang ito yung isa nagiging supply ng ating mga tilapia at iba't ibang uri ng mga yamang tubig. So, once na gusto nyo pumunta dito sa mga lakes na ito, meron tayo ditong mga itineraries. Yan. Ito ay galing sa City Tourism Office at sila yung nag-o-offer dito. Kung gusto nyo pumasyal, punta lang kayo sa City Tourism Office. Yan. O, handa na ba kayo? Grade 7 na maglakbay. Yan. Sama nyo si Sir Jeff. Yan. O, punta kayo sa City Tourism Office. Lalakad kayo sa Sampaloc Lake. And then, travel kayo via car or bike sa Bunot. And then, dediretso kayo ng Calibato. Pupunta kayo ng Pandin. At matatanaw nyo sa kabilang dako ang Yambo. Pupunta kayo ng Palakpakin at ang endpoint natin ay sa Mohicap Lake. Then, pabalik na kayo ng San Pablo City. So, Sir Jeff, ano ba yung mga makikita natin na fishes dito or other animals?
or other aquatic resources, no? Dito sa atin, marami tayong iba't ibang uri ng mga yamang tubig o lamang tubig. Yan. At the present, all the 7 lakes are utilized for tilapia fish culture. Although there are also other fishes and freshwater shellfishes caught in the lakes like hito. Yan, napakasarap ng hito dito. Dalag, bangus, karpa, bighead, gurami, ayungin, dulong, bakuli, bituo, kuhol, yap-yap, and hipon. Alam niyo ba nung bata si Sir Jeff, yung isa sa pinagkukunan namin ng panggastos ay yung pagkuha ng bituo o yung kuhol. Yan yung nasa picture na yan. Yan, nakukuha namin yan sa Pandin Lake. Tapos yung nanay ko, nagbebenta niyan per baso. Isang baso, isang tabo, ganun. Yan, napakasarap niyan pag nilagyan ng gata. Yan. Ang bituo o kuhol. Among the 7 lakes, only Sampaloc and Pandin offer some form of tourism services before. Pero ngayon, dahil itong nakuha kong mga resources na ito ay galing sa master plan, tourism master plan ng San Pablo City way back 2020 pa. Pero dahil 2025 na ngayon, marami nang nagbago. Yan, sabi ko nga kanina, ang Yambo Lake, meron na silang ino-offer na mga water activities. Ang Muhikap din, yung kuweba nila, binuksan na, at marami pang iba. Okay? So, ulitin natin, ano ba yung mga 7 lawa natin? Sampaloc, Bunot, Yambo, Pandin, Muhikap, Kalibato, at Palakpakin. At lahat ng mga yan ay makikitaan nyo ng napakasarap na mga fresh water seashells and fishes. At syempre, hindi papahuli dyan ang tilapia. Yan. So, sabi ko kanina, galing ito sa volcanic crater, no? Na kung saan lumubog siya hanggang sa mag-form ng lake. Ayan. Kaya yun yung pinagugatan ng 7 lakes. Then, punta naman tayo sa cultural and economic impact. So for our cultural tradition, San Pablo City is rich in cultural tradition with numerous festivals celebrating its heritage, such as Coco Festival, Coconut Festival, and Tilapia Festival. So local products natin, syempre, marami tayo ditong mga nyog. No? Dito rin natin matatagpuan ang pinakamasarap na buko pie. No, sa Colets, sa El Mare, so iba't ibang variation na, meron ng mga buko pie with ube, buko pie with yema, buko pie with almond, yan. Buko tart, at marami pang mga ibang products na gawa sa buko or makapuno. Dito lang yan sa San Pablo City, no? Kaya wag niyo kakalimutan yung sariling atin, yung products natin. Meron din tayong mga handicrafts na ginagawa like this one. Ayan, no? Gawa siya sa coco fiber. And then, ito yung mga beads niya ay gawa sa coco fibers din. Yan. Ang tawag dito ay pocalets. Yan, na pwedeng gamiting lei or ano siya, quintas, no? It's made up from coco materials. Yan. So, kailan ba sineselebrate yung ating mga festivals dito, no? Every January, San Pablo Fiesta or the Coco Festival. Ito ay 1 week na sineselebrate from January 7 or January 8 until January 15. So, meron tayong street dancing competition dito na kung saan sikat na sikat yung ating mga sayaw. No? Na ang kasuotan ng mga dancers ay merong mga coconut materials or coco materials. Yan. Tuwing February naman, which is the Art Month, music and cultural festival, may mural painting. Yan, March and April. Ayan, ngayon, magkakaroon tayo ng tuwing Semana Santa, yung sinakulo o yung ginaganap, no, na act kung paano pinahirapan si Jesus Christ. Ayan, sa City Plaza natin yun mapapanood. Okay? And every May naman, which is the Foundation Day ng San Pablo, na meron tayong Mutsa ng San Pablo, Grand Santa Cruzan, at yung Tilapia Festival na kung saan yung different bankeros natin from different lakes, no, napunta dito sila sa Sampaloc Lake and then meron silang mga competition na sinasalihan
bamboo rafting, pabilisan, no? Tapos may mga relay din, and then pabilisang magtanggal ng hasang at ng kaliskis ng tilapia. At dito nyo rin matatagpuan yung pinakamahabang ihawan. Yan, sa Tilapia Festival, kung saan iniihaw yung mga tilapia sa mahaba na parilya. No, yung parilya yung laga, yung grills natin. And tuwing August naman, meron tayong Rambutan Festival. October, Market by the Lake, Balsa Regata, and the last one is yung Paskokohan natin or yung Festival of Lights na kung saan nagpapailaw dito sa buong San Pablo City, lalong-lalo na sa City Plaza. Merong mga decorations na mga pailaw. Okay? So ano naman yung mga landmarks natin dito sa San Pablo City? Yan. Okay, okay pa ba kayo? Goods pa ba? O, thumbs up na kung goods pa. Makikinig pa ba kay Sir Jeff? Okay, very good. O, ano yung mga landmarks natin? Verse 1 is the cathedral. Siyempre, ang ating St. Paul, the first hermit. Ayan. At nandyan din yung ating City Hall sa bayan ng San Pablo. Makikita din dito sa San Pablo yung Fulibal Bar Mansion o yung tinatawag na White House. Yan, yung nandyan sa picture. Ang Doña Leonila Park na makikita sa Sampaloc Lake. Andres Bonifacio Shrine, yung nasa picture na yan. Hagdang Bato, which is merong 89 steps, no? So medyo stiff yung lalakaran nyo dito. Pero makikita nyo yung view ng Sampaloc Lake na napakaganda. Meron din tayong mga historical landmarks dito at bahagi na ng heritage site natin, 13 Martires Monument, Monumento ng Kagitingan, Mabini Monument, Pinaglabanan Shrine, Dambana ng Bayani, Calibato Hydropower Plant, the Old Municipio, the City Plaza, and the Conducto Mansion. Yan. So bakit ba napaka-importante na alam natin kung ano yung meron dito sa ating sariling bayan? Siyempre, para tayo bilang mga San Pableño ay maging proud, unang-una, dahil ito yung meron tayo. Di ba? Yung mga products natin, like coconuts, yung mga festivals natin, yung ating Seven Lakes na talaga namang pinagkakakitaan ng maraming mga residente dun sa mga different lakes, no? Kaya dapat alam natin at nauunawaan natin kung ano yung meron dito sa atin sa San Pablo at mas pagyamanin pa natin para mas maiwasan natin yung mga pagtatapon ng basura sa lawa at para mas ma-preserve natin bilang mga taga San Pablo kung ano yung ganda na meron tayo. Kasi sa susunod na generation, makikita ba ng mga anak nyo na ganun pa rin kaganda yung lake like ng mga nakikita natin ngayon? Para makita nila yon, kailangan maging aware tayo, matuto tayong maglinis, no? Yung mga pinupuntahan natin na lake, kung tayo mag-iiwan ng basura, etc. Okay? So, for our post-assessment, yan. Since kanina, hindi nyo pa alam yung sagot, this time, check natin kung alam nyo na yung mga sagot, no? Okay, post-assessment na tayo. What are the names of 7 crater lakes in San Pablo City? Okay, Mr. Eugene Calabon. Okay, very good. Letter A. Sampaloc, Pandin, Yambo, Mohicap, Bunot, and Palakpakin. So, yung iba kasi merong Palawan, Calirato, Caligato. Yan, mali-mali yan. O, meron tayong 7 lakes which is Sampaloc, Pandin, Yambo, Mohicap, Bunot, Palakpakin, and Calibato. Number 2. Very good. Eugene, what type of geological formation are the 7 crater lakes classified as? O, na-discuss na Sir Jeff yan kanina. Saan daw galing? O, Marian. Okay? Very good. Volcanic crater. Letter B. Palakpakan naman natin si Marian. Very good. Next. Which lake is the largest among the 7 crater lakes? O, ano daw yung pinakamalaki? Very good. Sampaloc Lake. Okay, next. What is the festival in San Pablo City? O, ano ba yung sinaselebrate natin na nasa choices? Yan, Coco Festival. And for the last question, Coco Festival in San Pablo City is celebrated to honor blank. Sino ba yung honor natin?
Siyempre, si San Pablo, the first hermit. Okay? Ugat 5. Correct answers. Okay, Miss President, pakulik ako ng scores para mailag natin sa ating record book. So, you have any concerns before we end this lesson? Okay, if none, thank you so much. Ayan. Sana nag-enjoy kayo sa ating discussion ngayong araw na ito. So, tomorrow, another lesson, another discussion tayo at meron tayong short quiz. Okay, if you don't have any concerns, bye and see you tomorrow everyone.